Manananggal, ang kwento ng gabing madilim. Sa isang liblib na bayan sa kabundukan, may isang matandang alamat na umiikot tungkol sa isang nilalang na tinatawag na manananggal. Ayon sa kwento, ang manananggal ay isang babae sa araw, ngunit kapag sumik ang buwan at lumubog ang araw, siya ay nagiging isang mabagsik at nakakatakot na nilalang na may kakayahang maghiwalay ng katawan mula sa bewang pababa. Ang katawan ay magiging isang itim na kalansay, may matatalim na pangil at pakpak na parang paniki, mabilis na lilipad sa dilim ng gabi. Isang gabi, may isang batang ina na nagngangalang Lila. Siya ay naninirahan sa isang maliit na baryo na matagal nang iniiwasan ng mga tao tuwing dumating ang gabi. Si Lila ay buntis ng 8 o 9 na buwan at sa mga huling araw ng kanyang pagbubuntis, nararamdaman niyang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Minsan, habang siya ay natutulog, nakakaramdam siya ng malamig na hangin na dumadaan sa kanyang bintana, kahit na wala namang hangin. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik, at ang mga bituin sa langit ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Noong isang gabi, habang natutulog si Lila sa kanyang maliit na kubo, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Ang tunog ay parang isang malalakas na pakpak na sumasabog sa hangin. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa itaas. Doon, sa madilim na langit, may nakikita siyang isang anino, isang malaking nilalang na may pakpak. Ito ay mabilis at itim na parang ulap at sa kabila ng distansya, naramdaman ni Lila na hindi siya ligtas. Huwag kang mag-alala, Lila, bulong ng kanyang asawa, si Elias, na nagising mula sa pagkakatulog. Walang anuman sa mga kwentong yan. Wala nang manananggal sa mga kabundukan. Ngunit si Lila ay hindi mapakali. Alam niyang may kakaibang nangyayari sa kanilang baryo, at hindi lamang kwento ang mga naririnig niya, mayroong kababalaghan. Sa mga nakaraang linggo, maraming buntis na babae sa baryo ang nawawala o nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagkamatay, at ayon sa mga matatanda, lahat ng iyon ay may kinalaman sa manananggal. Bago matulog, nagsimula siyang magdasal sa Diyos, humihiling ng proteksyon para sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Ngunit, habang ang gabi ay lumalim, muling naramdaman ni Lila ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga huni ng ibon ay napalitan ng katahimikan at ang hangin ay tila nagiging mabigat. Biglang, may narinig siyang isang tunog mula sa likod ng kanilang bahay. Isa itong malupit na kaluskos na parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa loob ng kagubatan. Si Elias, na hindi pa rin makatulog, ay mabilis na tumayo at kinuha ang kanyang pangtanggol, isang patalim na matalim at mahaba. Ngunit nang sila ay lumabas sa bahay, nakita nila ang isang bagay na mas ikinagulat ni Lila, ang pakpak ng isang malaking nilalang na tumatakbo sa itaas. Mabilis at makapal, na parang isang dilim na lumulutang sa kalangitan. Naku, Lila! Ang manananggal, sigaw ni Elias, habang ang katawan ni Lila ay tinakpan ng takot. Magtago ka, sigaw niya, ngunit bago pa man siya makagalaw, nakita nila ang nilalang na unti-unting bumaba mula sa langit. May katawan ng babae at ulo ng isang kalansay na may matutulis na pangil. Tinutok ni Elias ang patalim ngunit hindi ito tumago sa nilalang. Ang mga mata ng manananggal ay kumikislap ng matalim at ang bibig ay bumulusok patungo kay Lila para sakupin siya at ang kanyang anak sa sinapupunan. Isang mabilis na tugon ni Elias ang nagbigay daan para sa kaligtasan ni Lila. Ang patalim na dala niya ay tinaga ang pakpak ng manananggal. Kaya't tumilapon ito at napilayan, ngunit hindi tumigil. Mabilis na tumakas at nagdilim ang buong paligid. Ang mga punong kahoy sa paligid ay tila gumalaw sa mga huni ng hangin. Ngunit sa gitna ng takot, hindi sumuko si Lila. Pumunta siya sa tabi ng bahay at kumuha ng isang lumang salamin na ipinasa sa kanya ng kanyang ina. Alam niyang kailangan niya itong gamitin para labanan ang nilalang. Pinaputok niya ang salamin at napansin niyang ang bawat salamin ay sumabog at ang manananggal ay tila natagilid. Hindi ito nagtagal at nang makita niyang ang nilalang ay unti-unting napapahina at lumipad palayo, nagdasal siya ng taos puso. Pagkalipas ng ilang oras, ang takot ay naglaho. Ang mga bituin ay muling nagpakita at ang hangin ay bumangon, ngunit hindi na siya natakot. Ang kwento ng gabi na iyon ay nagsilbing aral sa buong baryo. Ang manananggal ay isang alamat na buhay pa rin sa mga kabundukan, ngunit hindi sila magtatagumpay hanggat may tapang at pananampalataya ang mga tao sa pagprotekta sa kanilang mga mahal sa buhay. At mula noon, naging alerto ang buong bayan sa mga gabing madilim, nagdasal ang bawat isa, at muling umasa sa mga kwento ng kababalaghan, na sa kabila ng lahat ng takot at panganib, laging may magtatanggol sa kanila.